Yan naman yung katabi mo. Pakisabi, salamat, nandito ka ngayong umaga. God is good. And all the time. Yeah, pero si DJ lang yung makakakanta. Pero salamat sa Panginoon sa napakaganda umaga na binigay niya sa atin. No, bagamat this week nga ay may mga kakilala tayo kasama, no, mahal sa buhay na nawala, na kinuha na ng Panginoon. Actually, 3 sila, no, na kinuha ng Lord this week. So yung nanay ni Ate Meldy, no, ni Ate Nori, tapos si Pastor Joseph, na kilala po ng marami sa atin, no, nakasama natin sa CNSBC. At isa pong teacher namin sa PMI, dating teacher namin sa PMI, no, si Ma'am Glo. No? So, kaya sunod-sunod, no? Halos kagabi galing kami kina Meldy. By the way, ngayon yung living ng nanay niya. At bukas, dadalo kami kay Ma'am Glo. So Tuesday, may service tayo kina Pastor Joseph. No? So anyway, that's the reality of life. No? Talagang lahat din tayo darating. Darating din sa graduation, no, ng buhay natin. So, ang maganda nun, handa tayo, alam natin, no, ang pupuntahan natin pagkatapos ng ating buhay. At lumilipat lang tayo, no, sa kabilang buhay. Nung na-receive ko yung, especially kay Pastor Joseph, yung nanay ni Meldy, last Sunday evening, instead na pumunta kami sa kanila, kasi nga gabi na rin, galing kami sa basketball na din na Kuya Adi. So nagre-request si Ate Meldy na punta kami. Pero medyo late na yon. Sabi ko, di pwede ba, call na lang, tatawag na lang ako. So itapat mo na lang sa tenga ni nanay. Kasi nga parang hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. So nagbibiro pa kasi si Ate Meldy. Sabi niya, Pastor, kasi narinig ko dati, pag ikaw yung nagpe-pray, nagpapahinga na. Parang pagka tinalo po, may sakit. Pag pinag-pray mo, nagpapahinga na. So anyway, so pinag-pray ko siya, sabi ko, Nay, so Lord, bigyan niyo po si nanay ng kapahingahan, di ba? Sa kanyang physical na katawan. Tapos, punta na ako ng Palawan ng Monday. Kailan namatay ang nanay ni Timel? Monday din? Is it Monday, di ba? Monday. So, tapos kay Pastor Joseph naman, nasa Palawan ako, na-receive ko rin yung news, no? So, yun na nga, no? So, parang sabi na lang namin na mga pastor, mga kasama ko sa Palawan, ganoon talaga. Lumilipat lang tayo, no? Pagkatapos ng buhay natin, lumilipat lang tayo, no, ng buhay natin. Especially tayo ng mga anak ng Diyos, so nakakatanggap lang tayo ng promotion, no, panibagong responsibility, no, doon naman sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya kung makakasama kayo sa Tuesday, mamaya pala sa libing ng nanay ni Ate Meldy, no, kung makakasama po kayo, 1 p.m., no, yung alis doon sa bahay nila. Tapos sa Tuesday, meron tayong service sa church ni na Pastor Joseph sa Bautista. So kung pwede kayo ma-join, so that's 6 p.m. sa Tuesday. Okay, so salamat sa Lord. Okay, so pinag-usapan natin ngayong buwan, yung patungkol sa kingdom living. No, bagamat marami namamatay, but our topic is living, about kingdom living. Paano ba tayo sa buhay na ito, no, na mamumuhay para sa ating Panginoon? Last week, hindi ko alam kung naalala ninyo, but our topic last week is about focusing on the harvest. No? Kingdom living is nabubuhay tayo, no? At nakatingin tayo, no, na ginagamit tayo ng Panginoon para sa mga kaluluwang naliligaw pa, no, na kailangan madalas sa Kanya. So susundan ko yun ngayon sa topic na witnesses. Sabi nyo nga po, witnesses. Yeah, witnesses. Witness, no, yung nakasaksi. No, nakasaksi, nakatingin, no, nakaalam. So, nakapanood, nakaranas. No? That's witnesses. So, pag-usapan natin ngayong umaga yung about witnesses. No? Bilang mga anak ng Diyos, no, sa kaharian ng Panginoon, ang isa na pangunahin, no, kundi naman number 1, no, sa buhay natin, ay binigyan niya tayo, no, ng pananagutan para maging mga saksi, no, para maging witnesses. So, hindi to reliyon, ano, yung witnesses, di ba? Bagamat narinig natin yung
isang religion, about Jehovah's Witness, di ba? Na became a religion. Pero yung konsepto ng pagiging saksi, pagiging witness, ay ibinigay ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ibinigay niya sa atin. Taglay natin ang katangiang ito bilang isang saksi para sa ating Panginoon. Tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, nabubuhay tayo bilang mga saksi ng kanyang kaharian, ng kanyang kadakilaan, ng kanyang pangalan, ng kanyang pagkilos, ng kanyang pagliligtas sa buhay natin. So, ang pamumuhay sa kaharian ng Panginoon, ang isa doon at pangunahin ay ang pamumuhay bilang mga saksi para sa Kanya. Bilang mga saksi para sa Kanya. Now, ano ba yung ibig sabihin ng witness o saksi? So, tinignan ko yun sa dictionary, ang sabi ni Merriam-Webster, sabi niya, at binigyan ko ng buod, kasi marami siyang binigay na kahulugan. So, binigyan ko siya ng buod. Sabi niya, ang nabuo ko ay ito, A witness is someone who has a personal experience of what had happened and attested or attesting to the fact or event. That is a witness. Meron siyang naranasan, personal experience, naranasan niya. Tapos, yung karanasan na yon ay pinatotohanan niya, he's attesting to that, dahil ito ay isang katotohanan na nangyari. So isang karanasan na naranasan niya at pinatotohanan niya dahil tiyak niya, sigurado niya na ito ay nangyari. So yun yung pagiging witness. Parang bang sa mga trials, di ba? Sa mga hukuman, na kung saan tatawagin yung isang witness ng isang pangyayari, ng isang krimen, at pauupuin, of course, bago umupo, di ba, pasusumpain, papatong yung kamay sa Biblia para sumumpa, na kanyang sasabihin ay yung pawang katotohanan lamang. Sabihin nun, ibig sabihin, ang sasabihin niya, hindi siya mag-iimbento, wala siyang gagawin na haka-haka niya, kuro-kuro niya o opinion niya, kundi ang sasabihin niya lang ay ayon sa kanyang naranasan. At doon siya i-interrogate. So that is a witness. Hindi mo kailangan mag-imbento, hindi mo kailangan lumikha ng mga sasabihin mo, dahil ang sasabihin mo lang ay yung pawang karanasan mo. Yung pawang nangyari na ikaw ay kasali, ikaw ay kabahagi. So yun yung pagiging witness. So sa punto na ito, ang pagiging witness ay binigay ng Panginoong Yesus para sa mga alagad at sa mga sumunod pang mga mananampalataya. Dahil ang mga alagad ang nakasakasama niya, di ba, sa loob ng mahigit 3 taon sa kanyang pagmiministeryo, nakita nila ang buhay ng Panginoon, narinig nila ang Panginoon, isang karanasan na bumago sa kanila, nag-iba ng kanilang buhay dahil nakasama nila ang Panginoon. Di ba, imagine mo na lang, makasama mo ang Panginoon sa 3 taon. Meron akong kasama sa Palawan, sabi niya, Pastor, kukwentuhan kami habang nagda-drive siya, pasero niya ako, si Pastor Vin, sabi niya, Pastor, dinalaw ako ng Panginoon. So, nasa isip ko, lahat naman tayo dinadalaw ng Panginoon, di ba? Nararamdaman natin siya. So, sabi ko, okay. Sabi niya, hindi, Pastor, siguro hindi mo ako naintindihan, pero 2016, nandoon ako sa pinakamababang buhay ko. Iniwan ako ng lahat. Sabi niya, iniwan ako ng miyembro ko, nagsara ang church, wala na akong direksyon. Pero sa paghahanap ko sa Lord, sabi niya, isang gabi, dinalo ko ng Panginoon. Nagpakita sa akin ng Panginoon. Sabi, wow, so hindi, di ba? Hindi pangkaraniwan ang karanasan. So sabi ko, anong itsura ng Lord? Sabi niya, alam mo, si Jesus, nakita ko siya, blue eyes. Kaya niya i-describe kasi nangyari sa kanya. Blue eyes, sabi niya. Nagtitigan kami. Wala siyang sinabi sa akin, pero naramdaman ko yung pagtingin niya sa akin, yung lahat ng bigat, pagtingin ko sa mata niya, hinigup niya lahat. Literally, sabi niya, wala siyang halong paghusga
No, pag yung condemnation, di ba? Di ba? Pag nagkamali tayo, parang pakiramdam natin sa iba, hinuhusgahan tayo. Sabi niya, nung ang Panginoon dinalaw siya, wala daw galong pakiramdam. Ano lang, puros kapayapaan, pagmamahal. Tapos nung nandun ang Panginoon, naramdaman niya, lumalabas sa kanya yung lahat ng bigat, lahat ng problema, no, na dinaanan niya. No? Sa sandaling panahon, sabi niya mga 40 minutes, no? Around 40 minutes. Akala niya nga mga 5 minutes lang. Pero ganoon na pala katagal na nandoon ng Panginoon pagtingin niya sa relo. At yung karanasan na yon, no? Pag nakausap mo siya, nagdadrive siya, umiyak siya. No? No, sa sandaling karanasan na yon, 40 minuto. Ito mga alagad, 3 taon at higit pa, 3 taon at kalahati, nakasama nila ang Panginoon. So, lalo na imposibleng hindi mabago ang buhay nila. Di ba? Ito mga alagad na ito. Tapos ngayon yung pastor niya, matuloy ko lang, sabi niya, alam mo pastor, nagdi-desire ako na makita siya uli. Pero since 2016, hindi na uli nangyari. Hindi na uli nangyari. Sabi niya siguro dahil kailangan ko lang ng pagkakataon na yon, no? Na talagang magkaroon ng karanasan, no, na enkwentro, no, na madalaw na ako. Madalaw na ako. Like sa kanya, pastor, mapalad ka, di ba? Although, siyempre, ang pananampalataya, no, ay pananampalataya sa mga bagay na hindi mo nakikita, di ba? Sabi nga ni Cha, mapalad tayo na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, no, na ating sinampalatayanan. So, yun yung faith, no? So, pero may mga ganon na karanasan na pwede kang dalawin ng Panginoon at maranasan mo, Panginoon. Sa maiksling panahon, no, maaari kang mabago habang buhay. No? Habang buhay. No? Pero hindi naman kailangan na literal, no, na madalo ka ng Lord. Yung maranasan mo siya, di ba, sa panahon na ikaw ay nananalangin, nagbabasa ng Biblia, sumasamba, no? Yun yung mga panahon na alam mo, no, na dinalo ka ng Lord, no? Kausap mo, Panginoon. At sana huwag yung malimutan yon. Kasi yun yung mga panahon, no, na karanasan natin na hindi pwedeng pasubalian. No? Kasi karanasan mo yan eh. Hindi yan pwedeng sabihin na hindi totoo. No? Kasi naranasan mo. No? Totoo sa iyo yon at naranasan mo yon. No? Kahit anong argumento, kahit anong husay ng kausap mo, no? Pero pagdating na sa karanasan, hindi na nila pwedeng pasubalian yon. Kasi naranasan mo ma-born again, diba? Naranasan mo mabago ang buhay mo, naranasan mo ang pagliligtas ng Panginoon sa buhay mo. So pagkatapos doon, sabi ng Panginoon sa kanila, kayo ang magiging mga witnesses ko. Yun yung pagiging saksi, no? Pag naranasan mo ang Panginoon, then you will become a witness, no? Para sa Kanya. Diba? In Acts chapter 1, verse 8. So tingnan natin yung sabi ng Panginoon sa Gawa, Kabanatang 1, talatang 8. Acts chapter 1, verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Of course, nangyari nga ito, di ba, in chapter 2, no, na dumating ang Banal na Espiritu, no, na napuspos sa mga alagad, no, ng Banal na Espiritu, at sila nga ay naging mga saksi. No? Nagpahayag sila tungkol sa Panginoong Hesus, no? Tungkol sa mabuting balita. So yun yung pagiging saksi. No? At ito ay nasa ilalim, siyempre alam natin ngayon, no, bilang mga anak ng Diyos, nasa ilalim ng Banal na Espiritu. Di ba nung nakilala mo ang Panginoong Hesus, nagkaroon ka ng kapanganakang muli, at ang kapanganakang muling yon ay dulot po ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Ipinanganak tayo sa Espiritu, no, at sa katotohanan, di ba? Sa salita, sa salita. No? So, sa kapanganakan na yon, no, ang Banal na Espiritu ay pumuspos sa atin, no, at nangungusap sa atin. Di ba dati yung buhay mo, no, na
wala kang kamalayan na kahit gumagawa ka na ng mali, na nagsisinungaling ka, nagnanakaw ka, gumagawa ka ng kahalayan, no? Parang baliwala lang. No? Kasi nga, wala yung banal na Espiritu sa'yo. No? Pero pag nakilala mo ang Panginoon, may mangungusap na sa'yo. No? Meron na nagpapaalala sa'yo, oy anak, mali yan. No? Hindi mo dapat ginawa yan. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Diba? Yun yung banal na Espiritu na nasa sa atin. No? Bakit? Kasi nung tinanggap natin si Kristo, tinanggap natin ang banal na Espiritu rin sa buhay natin. Of course, ang kapuspusan na yon, no, ay patuloy nating hinihiling sa Kanya sa araw-araw ng buhay natin na tayo ay makalakad ayon sa kapuspusan ng banal na Espiritu. No? So maaring itong araw-araw na karanasan, no, na tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. At dahil tayo ay nakaranas noon, ang sabi ng Panginoon, din kayo ang magiging mga saksi ko. You will be my witnesses. No? Alam niyo, ang literal meaning ng witness, no, sa Greek, no, is martyr. Galing to sa salitang martus, no, na pwede mong palitan ng pagiging martyr. Literally. No? So para sinasabi ng Panginoon, kayo ang magiging mga martyr ko. No? Sabihin kayo ang mga magbubuwis ng mga buhay para sa akin. That's a witness. No? Na kaya mo na manindigan sa iyong pananampalataya, no? At magkwento, no, para kay Kristo. No? Magbahagi sa iba, no, tungkol kay Kristo. Now, ano ba yung ating sinasaksihan? No? Yung ating ibinabahagi. Siyempre, ibinabahagi natin kung sino si Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, sino ba si Jesus? Who is Jesus? No? Who is Christ? No? Kasi we're witnesses. No? Tayo ay mga saksi ni Jesus. So dapat, naranasan mo si Jesus, nakilala mo si Jesus, di ba? Panginoon mo si Jesus, no, sa buhay mo para maging saksi ka ni Jesus. So kilala ba natin si Jesus? No? Anong sabi ni Jesus sa John chapter 19, verse 10? Sige, Kuya Caleb. Medyo mahirap magbuka sa akin, malakas ang hangin. So 19 verse 10. Anong sabi ni Jesus? Siya ay naparito. Okay. But you will receive, do you refuse to speak? No, sorry. 19 verse 10. Diyan yan eh. Look. Sorry. Kaya pala ako naligaw eh. Luke 19. Ayan. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Sabi, no? Yun ang ating Panginoong Jesus. No? Naparito siya para daw hanapin, no, at iligtas ang mga naliligaw. So di ba tayo yon? Tayo na mga naliligaw. Na dati tayo ay nabubuhay sa kadiliman, nabubuhay sa kasinungalingan, namumuhay sa kahalayan, namumuhay sa pagnanakaw, no, namumuhay sa paninira ng iba, sa galit, no. Name it, no? Kung ano yung dati nating buhay, no, sa kadiliman. Pero tayo ay hinanap ng Panginoon. He came to seek. No? Hinanap niya tayo at iniligtas tayo. So tanongin mo yung katabi mo, kilala mo na ba si Jesus? Amen? So pag nakilala mo na siya, then ikaw ay isang saksi na niya. No? Ikaw ay magsasabi na, magkukwento na tungkol kay Jesus, no? Kung sino si Jesus. At anong kanyang ginawa? Yun nga, binigyan niya tayo, no, ng bagong buhay. No? Yun ang patotohanan mo, di ba? Na ikaw ay dating hiwalay sa Diyos, dating makasalanan, no? Pero hinanap ka ni Jesus, nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo, isinuko mo ang buhay mo kay Jesus, no? At dahil doon nagkaroon ka ng banal na Espiritu, at dahil doon ikaw ay namumuhay na, no, bilang isang anak ng Diyos. Meron ka ng patotoo. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka na bang patotoo? Dapat ang isa, no, na nakay Kristo na, isang tao na nakay Kristo na, meron na siyang patotoo. No? Kung ano nangyari sa kanyang lumang buhay at sa kanyang bagong buhay.
So meron na ba tayong patotoo? No? Dapat, kasi wala tayong sasaksihan, di ba? Wala tayong ipapahayag kung walang nangyari sa atin. So sana may nangyari na sa atin. No? Nakilala na natin si Kristo, no? At nababago ang buhay natin. Hindi ko naman po sinasabi na banal na tayo kagad. No? Positionally, yes, we are. No? Pero yung pamumuhay, no, ay isang proseso, no, ng kabanalan. No? So, ibig sabihin, may binabago pa ang Panginoon sa atin. Pero alam natin na malinaw na sa atin, no, na tayo ay dating makasalanan, pero napatawad na ni Kristo, na tayo ngayon ay anak na ng Diyos, no, na lumalakad na, no, na mayroong kagustuhan, na sundin ang kalooban ng Diyos. No? At ang sino man, no, na tatanggap din kay Kristo, no, ay makakasumpong din ng kapatawaran. Maranasan niya rin, no, na maging anak ng Diyos, no, at maranasan yung kapatawaran, yung buhay na walang hanggan. Diba yun yung patotoo natin? Yun yung pagiging saksi natin. No, paano ba tayo mga nagiging saksi? Unang-una po, sa pamagitan ng pamumuhay bilang isang patotoo. Sabihin nyo nga po, pamumuhay. Yan. Bisa kasi ang inisip natin sa pagiging saksi, no, ay yung pagsasalita lamang. Hindi po. Sa panahon natin ngayon, ang unang binabasa sa atin, no, ng mga tao ay ang buhay natin. Ang buhay natin. Binabasa yan, no, ng mga kaibigan natin, no, bago tayo magsalita. Binabasa yan ng ating mga kaklase, binabasa yan ng kapitbahay natin. No? Kasi tinitingnan nila, no, kung ano ang uri ng pamumuhay na meron tayo. So, nagsisimula tayo bilang mga saksi, no, sa pamamagitan muna ng pamumuhay para kay Kristo araw-araw. So, sino ka ba, no, pagka ikaw ay nasa loob ng inyong tahanan? Sino ka ba pagka ikaw ay kasama ng iyong mga kaklase? No? Pag ikaw ay nasa paaralan? No? Diba? Madaling sagutin kung sino ka ba pag nasa simbahan ka. Siyempre, pag nasa simbahan ka, maingat ka, di ba? Bawat kilos mo, kontrolado, sukat, di ba? Pag nasa loob ng simbahan. Pero ang pagiging saksi, no, ay hindi lang sa loob ng simbahan. Ang pagiging saksi ay paglabas natin ng pintuan, no, pag araw ng linggo. Pag uwi natin sa ating mga tahanan, pagpunta natin sa ating mga katrabaho, kaklase, no, at sa ating mga kapitbahay. So, una-una, titingnan nila ay yung ating pamumuhay. Meron ba na bago sa buhay natin? Nakikita ba sa pamumuhay natin yung pagbabago? At alam ba nila, no, na nakilala mo na si Kristo, kaya ka nababago. No? Kaya nag-iba ang iyong buhay. No, walang ibang pwedeng bumago sa atin. No, sinubukan na natin yan. Nababago tayo. Di ba? Lumapit tayo sa ating mga kaibigan. Lumapit tayo sa ibang tao. Humingi tayo ng tulong, no, para mabago tayo. Pero walang kaya magpabago sa atin, kundi po ang Panginoon. At ang pagbabago ay mula sa loob. Pag nakilala mo si Kristo, babaguhin ka niya mula sa loob. Mag-iiba ka. No? Dahil matatanggap mo, no, si Kristo sa buhay mo, ang kanyang kapatawaran, no, ang kanyang presensya, ang banal na Espiritu sa buhay mo, na siyang magbabago sa iyo palabas. No? Sa loob muna. No? Palabas. Yun ang totoong pagbabago. Mari ka kasing magkunwari sa iba, no? Na ipakita na iba ka na, nagbago ka na. No? Pero kung hindi yun galing sa loob, no, hindi yun magtatagal. Nakuha niyo ako? Pwede ka magkunwari pansamantala. Kung hindi yung galing sa loob, no, hindi yung magtatagal. Pero kung ang magpabago na naranasan mo galing sa loob, no, dahil nakilala mo si Kristo at nabago ka, no, magtutuloy yun. Magpapatuloy. Of course, kailangan mo yung paglago sa buhay spiritual, no? At nangangailangan ka na sa komunidad, no, para doon. Pero kung yun ay totoo, ikaw ay magtutuloy, no, at lalago ka sa iyong pananampalataya. So, pagiging saksi ay sa pamamagitan una ng pamumuhay. At pangalawa, sa pamamagitan ng pagbabahagi. Siyempre, hindi pwede na hindi tayo magsasalita. Hindi pwede na hindi tayo, no, na magkukwento kung ano ang nangyari sa buhay natin. Dapat may panahon na nagkukwento tayo ng nangyari sa atin, kung paano natin nakilala si Kristo sa buhay natin, kung paano tayo nabago, no? Dahil yun ang gagamitin ng Diyos para sa iba.
Kung minsan nga, gagamitin muna ng Diyos para sa'yo. Sino nakaranas dito na pag nagkukwento siya, lalo siyang lumalakas. Di ba? Lalo siyang tumatatag sa kanyang pananampalataya. So sa tingin ko, una ginagamit ng Lord para sa atin pag nagbabahagi tayo, no? Kung ano naging karanasan natin. Lalo tumitibay, no? Ang ating pagiging Kristiyano. Pero pag nagbahagi ka na, no? Naibabahagi mo sa iba, no? Ang hinahanap nila, no? Na natagpuan natin, no? Si Jesus, no? Na naranasan natin. Ang kaligtasan na naranasan natin. Sana marami tayong kinukwento, marami tayong pinopost. No? Sana i-post din natin yung pagiging saksi natin, no? Sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Pwede ba yun? Ha? So pakisabi naman sa katabi mo, sana baguhin mo naman yung post mo. No? Wag lang yung tungkol sa sarili, tungkol sa artista, no? Tungkol sa pagkain. Bagamat ako, yun lang naman, pagbigyan nyo na ako. Top silog lang naman ang pinapost ko. Pagbigyan nyo na ako doon. Libagan ko lang yun sa mga pinupuntahan namin lugar. No? Pero dapat nagbabahagi tayo, no, tungkol kay Kristo sa iba't ibang kapamaraanan. No? Sa iba't ibang kapamaraanan. So, then pangatlo, no, ang pagiging saksi, no, ay bumubuo ng ministeryo. Lumalaki yun No, kaya po tayo church, no? Dahil ito ay nakasentro sa pagiging mga saksi natin. Kaya po may ministry, no? Ang ministry is an extension, no, of our personal, no, encounter with the Lord. Ang nangyari lang, nagsama-sama tayo, nagpapalakasan tayo bilang pamilya, komunidad, no? Pero ang ministeryo ay bunga, no, ng ating pagsasama-sama kasi tayo ay mga saksi ni Kristo. Kaya po may ministry, no? Ang ministry hindi nabuo, no, para bumuo lang ng isang organisasyon, no? Bumuo lang ng isang samahan, no, para kumita, no, para makilala, no? Hindi ganoon ang ministry, no? But ministry is born, no, out of individuals, no, na naranasan si Kristo sa kanilang buhay. Nagsama-sama tayo because we are all witnesses. We are all witnesses, no, of God's goodness, of God's salvation. So, kaya tayo nandito. Kaya nga ang goal natin sa church, no, pag nandito tayo, makaprovide tayo ng isang lugar, no, na ang lahat ng pupunta ay maranasan, no, ang pag-ibig ng Diyos. No? Maramdaman, no, na mahal siya ni Kristo. No? Kaya tayo nagsasama-sama. No? Kasi meron tayong katungkulan, no, na ibahagi si Kristo. No? Kaya pag nagsasama-sama tayo, dapat maranasan natin yung kalakasan, no, na natatanggap natin pag nagsasama-sama tayo, na yung pag-ibig ni Kristo ay naranasan natin. No? Nararamdaman natin. So actually, yun po ang goal ko. No? Hindi kayo para pagalitan, pero kung minsan nagagalit ako, no? Pero para encourage kayo, no, na sa inyong pagsimba, no, ay maranasan, no, yung kalakasan, no, yung karanasan, ano, yung pakiramdam na, yes, mahal ako ng Panginoon. Diba? Kasi yun yung nagbibigay kalakasan sa atin. Kaya para pag naghihina tayo, punta lang tayo sa church, no, maranasan natin, maramdaman natin yung pag-ibig niya, then malakas na ulit tayo. Amen? So, pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. So, ministry will be born, no, because we are witnesses. Then, may extend po yan. Then, after ministry, anong kasunod? Missions. No? Missions. Missions is cross-cultural. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, magiging mga saksi ko, kayo, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, witnesses, no? From being a witness, no, it will extend to different nations. So, missions, ang mission ay dahil sa karanasan natin, no, na maging saksi ni Kristo. Nung ako po ay nasa airport ng Puerto Princesa, kahapon, pauwi kami, nakasabay ko yung isang missionary sa mga tribo ng Palawan. Actually, naging speaker na siya natin dito, nagturo na siya dito. Si Pastor Nick Paredes, kung naalala niyo siya. So, nagulat ako, nandun din siya sa Puerto, sa airport. Although sa Puerto siya naka-base kasi yung kanyang mission. At papunta siya ng Cebu. Kwentuhan muna kami kasi matagal pa yung flight. Grabe si Pastor. No? Yung heart niya talaga nasa kabundukan ng Palawan.
Sabi niya ngayon, meron siyang 7 tribo na inaalagaan sa kabundukan ng Palawan. From north to south. Nagyayakag nga siya sa akin. Kasi sabi niya, kukunti lang, almost wala, sabi niya, ang pumapartner sa kanya sa pagbimisyon sa kabundukan. Kasi mahirap tumawid ng dagat, umakyat ng bundok, mamuhay ng walang internet, na iwanan mo ang syudad doon sa kabundukan. Kaya nag-aamon siya Pastor, baka pwede naman mag-partner tayo, sabi niya. Because of that passion na maging witness ni Kristo, missions are born. Kaya si Pastor Nick, grabe, yung mga pinupuntahan niya sa Palawan. Sabi ko sa kanya, Pastor, hayaan mo, mag-uusap kami. Pagbalik ko sa church, mag-uusap kami. Tingnan namin kung paano kami maging partner sa'yo. Since ang heart namin is also becoming a witness for Christ, at ginagawa mo naman yan, so tingnan namin kung paano kami maging partner sa'yo. So missions, yung witnesses, nag-extend yun. At yun yung panglima, collaboration. Pwede kang hindi pumunta sa mission but you can collaborate. Sa mga nagmi-mission, sa mga may ginagawa para sa kaharian ng Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundo. Una siyempre sa Pilipinas muna. Pwede tayong makipagtulungan sa kanila. Sa pamamagitan noon, na isusulong natin ang kaharian ng Diyos at sa pamamagitan noon, nagiging mga saksi tayo para kay Kristo. Napakalawak ng maging isang saksi para kay Kristo. Kasi buhay natin yun Kung hindi marating ng ating paa, pwedeng marating ng ating panalangin, pwedeng marating ng bulsa natin. Yun po ang misyon. Yun ang ating pagmimisyon. Yun ang pagiging saksi para kay Kristo. So ang tanong, kapatid, paano ka nagiging saksi kay Kristo? So una sa pamumuhay, pangalawa sa pagbabahagi, pangatlo sa ministeryo, pagsasama-sama natin, pagtutulungan, then pagbimisyon, at sa pagtutulungan din, sa collaboration for missions. So sana sa pamumuhay natin sa kaharian ng Panginoon, huwag natin malimutan na tayo ay nandito, tayo ay ginawang mga saksi ng Panginoon sa panahon na ito para sa Kanyang kaharian. We are all witnesses. Bigyan natin yun ng kahalagahan sa buhay natin. Hindi ko naman sinasabi na isang tabi natin lahat, pero sana bigyan natin yun ng malaking bahagi ng buhay natin dahil yun ay pangunahin sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos na namumuhay sa Kanyang kaharian sa panahon natin ngayon. So anuman po yung mga hamon ninyo sa buhay, mga pangangailangan nyo sa buhay sa araw-araw, na gastusin, problema, meron tayong tagubili na galing sa Panginoon na maging saksi niya. Sana wag natin yun malimutan. Okay? So pakisabi sa katabi mo, kapatid, isa kang saksi para kay Kristo. Sige po, pakisabi. Isa kang saksi para kay Kristo. Sige, tumayo tayo lahat. Tayo po ay manalangin. Pray tayo. Salamat tayo sa Panginoon. Salamat nga po aming Panginoon dahil nakilala po namin kayo bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Napatawad po kami sa aming mga kasalanan. Lord, at ngayon ay naranasan namin ang kagandahan ng buhay ng isang anak ng Diyos. Salamat po ng marami. Napakarami, Lord, na pagpapala na pinagkakaloob ka sa amin. Lord, bagamat may mga pangangailangan din at may mga problema rin. Pero Lord, alam namin na sa loob, Lord, meron kaming kapayapaan, meron kaming kalakasan na nagmumula sa iyo. Kaya marami pong salamat. At bilang mga anak nyo, Panginoon, tulungan nyo po kami, Lord, na magamit ang aming mga buhay, magamit, Panginoon, ang aming mga kakayanan, ang aming mga impluensya, ang aming kayamanan, Lord, para sa iyong kaharian, Panginoon. Maging mga saksi nyo kami, Panginoon, na nagsusulong ng iyong paghahari, Panginoon. Una sa mga lugar na kung saan kami nakatira, sa mga lugar ng aming hanap buhay, sa aming mga paaralan, Lord, at lampas dito, Panginoon. Higit pa, Panginoon, sa aming mga Jerusalem, Panginoon. Magamit nyo kami, Panginoon, nang lalampas pa po sa mga Jerusalem,
Lord, na nais nyo na maging saksi po kami. Ama, dalangin ko po na sama-sama, Lord, sa ministeryong ito, tulong-tulong, patuloy kami na maging mga saksi po ninyo para sa iyong kaharian, Lord. At maisulong namin ang iyong paghahari, Lord, sa iba't ibang kapaparaanan, sa abot ng aming kakayahan, sa tulong at biyaya po ninyo, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa buhay po namin. Ama, maraming po salamat. Salamat po sa patuloy na gagawin nyo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. Puri ka nga po, Ama. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Salamat po, Ama, sa iyong kalakasan. At salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong pagbibigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Puri ka nga po. Sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri. Salamat sa iyong mga salita. Ito nga po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.